Inisponsora ng Incogni ang video natin ngayon. Malalaman pa natin ang tungkol sa kanila mamaya. Nasa ikatlong digmaang pandigdig na ba tayo o naghihintay lang na magsimula ito? O baka naman maari natin itong maiwasan ng tuluyan. Tingnan mo, bihira lang mangyari ang mga digmaang pandigdig kaya kalokohan para sa isang social scientist na subukang ikategorya ang mga ito. Nasa kamay ng publiko ang desisyon sa hinaharap kung ano talaga ang digmaang pandaigdig kung may publiko pa noon. Baka ituro nila ang digmaan sa Iran bilang simula nito. Baka ibalik pa nila ito sa pananakop ng Russia sa Ukraine dahil iyon ang unang labanan. Baka maging mapanlika pa sila at ibalik ito hanggang pag-anekso ng Rusya sa Crimea. At totoo naman yon. Hindi ko naman paulit-ulit ipinapakita ang plot ng kasalukuyang linya ng labanan dahil lang sa interesante itong tingnan, kahit na totoo naman yon. Ginagawa ko ito para may iparating ako. Tingnan natin ang Rusya. Ang Rusya ay nakipaglaban sa Ukraine gamit ang teknolohiyang Shahed drone mula sa Iran, mga aktual na sundalong ipinahiram ng Hilagang Korea at ilang mas pasibong tulong sa kalakalan mula sa China. Ginamit ng Iran ang kinita sa bentang armas sa Rusya para pundohan ang mga proxy nito sa paligid ng Israel na tumulong magpasiklab ng pag-atake noong Oktubre 7. Pinalakas ng Estados Unidos ang tulong militar sa Israel para suportahan ang digmaan sa Gaza. Lumipas ang mga taon tapos nadagdagan pa ng digmaan sa Iran. Sinuklian ito ng Russia sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa Tehran kaugnay ng mga drone. At kahit para nasa isang pinball machine tayo, nagkaroon ng Estados Unidos ng maraming kaalyadong Arabo na sumuporta sa laban at pagkatapos ay nagsimulang tumulong ang Ukraine sa mga bansang yon sa kanilang depensa laban sa drone. Kaya oo, ito ay isang mundo na nasa digmaan. Pero malinaw na sa kabilang panig ng mundo ang isang bagay na walang dudang magtutulak sa lahat na kilalanin ito bilang isang digmaang pandaigdig. Isang pananakop ng People's Republic of China sa Taiwan. Simula pa noon, iyan na ang pangunahing kaganapan na maglalapit sa dalawang pinakamalakas na militar sa mundo para maglaban. Dahil kaunti ang oras at atensyon ng lahat, madaling mapabayaan ang ganitong alalahanin. Ang palagiang paglapit ng People's Republic of China sa katubigang teritorial ng Taiwan ay karaniwan ng bahagi ng buhay sa isla. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na nag-aalala ang mga eksperto sa pambansang seguridad tungkol sa sitwasyon. At dahil dito, ang pagbibilang ng oras bago magsimula ang tiyak na tatawaging ikatlong digmaang pandigdig ay nakasalalay kung kailan magpapasya ang Beijing na tumawid sa kipot. Dahil dito, lampas na tayo sa tanong kung bakit maaring gawin ito ng People's Republic of China. Ngayon, kailangan nating alamin ang mas tiyak na schedule batay sa mga kaganapan sa mundo. Kaya sa natitirang bahagi ng video, tatalakayin natin ang apat na posibilidad. Isa ay ang positibong pananaw. Hindi kailanman, dahil yon sa gastos ng digmaan. Tatalakayin natin ang pinakamalamang na senaryo ng digmaan bago ang issue sa Iran. Isang pananakop sa darating na mga taon na sinimula ng pagbagsak ng populasyon ng People's Republic of China. Pangatlo, susuri natin kung paano mapapabilis ng digmaan sa Iran ang mga planong yon dahil ang lahat ng pag-uusap natin ay nasa anino ng Iran. Sa huli, susurin natin ang hinaharap at kung paano magdudulot ng parehong problema ang ibang mekanismo. Minsan, kailangan mo na lang umupo at tumawa sa liit ng kontrol natin sa sitwasyong ito. Para sa akin, ang solusyon ay kontrolin ang kaya kong kontrolin. At isang bagay na kaya mong kontrolin ay ang dami ng pribadong impormasyon tungkol sa'yo na basta na lang nakakalat sa internet. Diyan papasok ang sponsor ng video natin ngayon, Incogni. Sila ang tutulong sa'yo laban sa mga data broker para paliitin ang digital footprint mo at mabawasan ang tsansang masubaybayan ka o magamit ang personal mong impormasyon sa pag-utang gamit ang pangalan mo. Kung ang mga kalaban mo ay may walang limitasyong samahan laban sa'yo, ang Incogni ay may walang limitasyong plano para sa'yo. Pinapapayagan ka nitong magpadala ng mga custom na request para alisin ang impormasyon mo na sila na ang bahalang mag-asikaso. Bawiin ang personal na data mo sa incogni.com/WilliamSpaniel at gamitin ang coupon code na WilliamSpaniel, lahat iisang salita para makakuha ng 60% diskwento sa annual plan. Salamat ulit sa Incogni sa suporta sa video natin na yon. Sige, maging optimista muna tayo sandali at pag-usapan kung bakit natin maaring maiwasan ang isang World War III na sitwasyon ng tuluyan. Mahalang digmaan at kung pag-uusapan ng US-China na komprontasyon, maaaring humantong ito sa antas na di pa natin nakita mula dekada 1940 at 40. Ang pangunahing issue na pinagtatalunan ay ang antas ng soberanya ng Taiwan. Sa perpektong mundo, gusto ng Taiwan na malayang maipahayag ang sarili nito.
Sa pananaw ng People's Republic of China, Taiwan ay tinuturing lang na probinsya sa labas ng mainland. Gagawin nating panukat ng kasarinlan ng Taiwan ang haba ng isla. Mas mataas ang linya, mas masaya ang Taipei. Kung sakaling sumakop ang Beijing, may posibilidad na gagana ang plano at makamit nila ang layunin ng People's Republic of China. May posibilidad ding mabigo ang plano at makuha ng Taiwan ang gusto nito habang alam ng Taiwan na wala nang magagawa ang Beijing rito. Kung pagsamahin mo ang mga posibilidad na yon, pati na rin ang iba't ibang uri ng pagkakatigilan na maaring mangyari, makakakuha ka ng isang karaniwang resulta na sa teorya ay ganito ang itsura. Ilalagay ko ito sa gitna kasi mas madali para sa aking gawin ng iba pa. Tandaan, napakalaki na magiging kapalit na buhay rito. Bukod pa sa malaking gastos, ang paghinto ng produksyon ng semiconductor ay sisira sa global supply chain. Dagdag pa ang problemang pampulitika para sa Beijing mula sa lahat ng mga magulang ng nag-iisang anak ay namatay sa digmaan. Hindi mo na kailangang isama pa ang usaping nuclear para maging isang malaking sakuna ang lahat ng ito. Kung susukatin ang mga sakripisyo batay sa kung gaano pinahahalagahan ng Beijing ang pagkontrol sa Taiwan, ang pagitan ng puti at pulang linya ay nagpapakita kung paano tinatanggap ng kabisera ang gastos ng digmaan. Iyon ang dahilan kung bakit ang literal na pulang linya ay nagiging isang talinghagang pulang linya sa mga negosasyon. Kapag nagtakda ang Taiwan ng patakaran para sa kasarinlan, nalalampas pa roon, mas posibleng piliin ng People's Republic of China ang digmaan kaysa tanggapin ito bilang bagong normal. Samantala, ganun din ang sitwasyon para sa Taiwan. Hindi papayagan ng Taipei na lumika ang Beijing ng sitwasyon kung saan bababa pa sa linyang iyon ang de facto na kalayaan nito. Maganda sa mga gastusing ito, hinihikayat nito ang mga panig na mag-usap para makahanap ng solusyon nang hindi na uuwi sa digmaan. Totoo, ganun talaga ang nangyayari o kahit hanggang ngayon ay ganoon pa rin. Bagamat de facto malaya ang Taiwan, nag-iingat ito na hindi lumampas upang maiwasan ang digmaan mula sa Beijing. Kung ito lang ang dapat alalahanin o kung sobrang laki ng gastos ng digmaan, makakahinga tayo ng maluwag. Walang digmaan sa, sabihin na nating, Taipei. Sa kasamaang palad, marami pa tayong kailangang alalahanin. Bago pa may mangyari sa Iran, matagal lang nag-aalala ang komunidad ng pambansang seguridad sa maaring mangyari sa mga susunod na taon. Para bigyan kayo ng maikling version ng kwento at hindi yung 70 minutong kwento na nagawa na natin dati, ang patakarang isang anak laman ng People's Republic of China ay naging sobrang epektibo at ngayon ay naharap ang mainland sa isang krisis sa demografya. Unti-unting nawawala ang panahong posible pa ang pananakop. Ayon sa teoryang ito, dapat agad maganap ang digmaan o hindi na ito mangyari. Masisira ang masayang konklusyon dahil ipinapalagay na ngayon na nagbabago ang kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Maaring hindi na mahalaga ang pagkalkula ng gastos kung babagsak ng husto ang kapangyarihan ng mainland kaya mas makakakuha ang People's Republic of China ngayon sa pamamagitan ng pakikipaglaban kahit pa isama ang mga gastos kumpara sa pinakamagandang makukuha nila sa hinaharap. Batid na ng Beijing ang ganitong pag-aalala. Maraming taon na ang nakalipas, itinakda niya ang 2027 bilang deadline para mapagandaan ng People's Liberation Army ang pananako. Madalas itong napagkakamalang formal na plano ng pananakop kahit hindi naman totoo. Batay sa bagong ulat ng intelihensya, mukhang kailangan pang ipagpaliban ng ilang taon ang pananakop. Ang pangunahing problema ay kailangan mo ng mga landing ship para alam mo na aktwal na makalapag sa Taiwan. Noong Nobyembre 2025, ang People's Liberation Army ay may kakayahan lamang magsakay ng humigit kumulang 20,000 tropa. Tantya sa dami ng puwersang kailangan para magtagumpay ang pananakop ay mula 300,000 hanggang 1,000,000. Inayos ng Beijing ang problemang ito. Sa katunayan, ang People's Republic of China ay bumubuo na ngayon ng humigit kumulang 53% ng pandaigdigang kapasidad sa paggawa ng barko. Plano ng hukbong dagat ng People's Liberation Army na hintayin mapagod ang Estados Unidos sa Iran, magpatayo ng sapat na mga barko at umatake bago bumagsak ang kanilang demografiya. Siyempre, mas magandang balita na yon kumpara sa ikatlong opsyon, ang pagsalakay ngayong taon. Sa kabutihang palad, ito ang pinakamaliit na posibilidad. Talakayin natin kung ano ang dapat mangyari para ito magkatotoo. Ibig sabihin, kailangan ng malaking pagkabigo ng intelihensya mula sa Estados Unidos. Ang mga napag-usapan ko tungkol sa mga landing ship ay kailangang mali. Marami pang itinatayo at kukunin ng Beijing ang kontrol sa mga sibilyang barko para matapos ito.
Idagdag pa sa listahan ang iba pang pagkakamali sa intelihensya tungkol sa rocket force ng mainland na sinasabing may problema sa korupsyon. At kung korupsyon ang usapan, isama rin ang mga paratang ng korupsyon na parang mga purge lang na sinimula ni Xi laban sa mga pangunahing lider militar. Baka hindi rin ganon kalaki ang issue kahit yung inatasang magreforma sa rocket force ay tinanggal din dahil sa korupsyon. Nakakatawa kasi ganyan din ang nangyari sa taong inutusan ng Kremlin na sugpuin ang korupsyon sa datahang lakas ng Russia matapos ang digmaan sa Georgia. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit gustong madali ng People's Republic of China ang trabaho ay dahil sa digmaan sa Iran. Mababa na ang mga reserba ng armas ng US bago pa magsimula ang kampanyang panghimpapawid at ngayon ay lalo pang nabawasan. Maglala ng Kongreso ng pondo para dagdagan pa ang mga reserba ng armas lampas sa antas bago ang digmaan. Pero nangangailangan iyon ng oras. Maaaring piliin ng Beijing ang isang minadaling pananakop kung mas hindi handa ang depensang haharap dito. Kung ito ang iniisip ng Beijing, pwede pa nating paliitin ang posibleng takdang panahon. Kadalasan masama ang panahon sa Taiwan Strait dahil sa hamog monsoon at magulong tubig na sagabal sa puwersa maglalapag. Ang tanging mga buwan na medyo kalmado ay Abril, Mayo, Oktubre at Nobyembre. Hindi sapat ang Abril at Mayo para maihanda ng Beijing ang operasyon. Ibig sabihin, bantayan ang Oktubre at Nobyembre ngayong taon. Tandaan, malawakang paniniwala na gusto ng US simulan ang digmaan sa Iran para pahinain ang kakayahan ng Tehran na lumaban sa hinaharap. Malaking problema ang digmaan sa dalawang harapan kapag tumawid ang People's Republic of China sa kipot. Ang desisyong ito ng Estados Unidos ay patunay na ayon sa pribadong impormasyon sa Washington, hindi pa handa ang People's Republic of China. Kaya iyon ang tamang oras para atakihin ng Estados Unidos ang Iran kung talagang pabigat ito. Maaring mali ang impormasyong iyon at magbago dahil sa pagkaubos ng puwersa ng US, ngunit sa ngayon, hindi iyon ang pagtataya ng Estados Unidos ilang buwan nang nakalipas. Posibleng mangyari ang lahat ng ito sa susunod na dekada. Maaring maiwasan nitong matawag na ikatlong digmaang pandaigdig o samantalahin ng Kremlin para salakain ang Europa. Pagkatapos ng lahat, maraming panahon na ang lilipas pag natapos ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Makakapag-invest muli ang Kremlin sa sandatang lakas ng Russia at naniniwalang ang karanasan nila sa Ukraine ay magbibigay ng kalamangan laban sa anumang hukbong Europeo na harang sa kanila. Balik sa Pasipiko, mas masalimuot na ang problema ngayon. Hinayaan ng People's Republic of China na mangyari ang pagbabago sa demografiya nang hindi nagsasagawa ng pananakop. Sa ngayon, lumilipat na sa kabilang panig ng Pasipiko ang produksyon ng semiconductor. Nagsimula na ito dahil nagtayo ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ng satellite operation sa Arizona. Sa hinaharap, hindi na umaasa ang Estados Unidos sa Taiwan para sa mga high-end na barko. Dahil hindi na ganoon kahalaga ang ekonomikong pag-asa sa isa't isa, isinagawa ng China ang isang fait accompli basta na lang silang pumasok sa isla isang araw na halos walang paliwanag. Isang bersyon sa inaharap ng pagsasanib ng Crimea kung ikukumpara. May maliit na problema. Ang susunod na US President ay talagang gustong protektahan ng Taiwan bukod sa mga alalahanin sa semiconductor. Mali ang tantiyan ng Beijing sa kahandaang lumaban ng Washington, kaya nauwi ito sa digmaan. Ang ganitong paraan ay tugma sa modus ng People's Republic of China. Huwag gumawa ng anumang bagay na makakagulo sa sitwasyon at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon kapag nasa tamang panahon na. Maaring tama ang intel ng China dahil ang isang presidenteng walang pakialam ay piniling wag lumaban at iniiwasan ng mga partido ang ikatlong digmaang pandaigdig. Nawala ang Taiwan sa mapa pero mukhang problema yon ng isla, hindi ng Estados Unidos. O baka mapunta tayo sa digmaan dahil sa pagkakamali ng intelihensya ng China. Hindi naman nangyayari ang ganitong pagkakamali, di ba? Kaya ano ang mga natutunan natin o takeaway lines para sa araw na ito? Ang mga gastos ng digmaan ay dapat magbigay sa atin ng pangunahing inaasahan na ang People's Republic of China at Taiwan ay maaaring maiwasan ang isang magastos na digmaan laban sa isa't isa. Nag-alala ang maraming tagamasid na baka hindi na maiwasan ang pananakop sa mga susunod na taon dahil sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan. Maaring pabilisin ng digmaan sa Iran ang mga planong iyon. Maghihintay muna ang Beijing, susubukang sakupin pagkalipas ng dekada at aasa na hindi na mahalaga sa Estados Unidos ang Taiwan para tumulong.
Salamat sa mga taga Ohio University na tiniis ang unang bersyon ng video na ito. Maganda ang kanilang campus. Salamat din sa Incogni sa pag-sponsor ng video ngayon. Pumunta kayo sa incogni.com/WilliamSpaniel para makakuha ng magandang alok para maprotektahan ang sarili ninyo. Kung nagustuhan yung video, like, share at subscribe. Kita tayo sa susunod. Ingat!